Paano kumuha o mag-apply ng SSS number online? Ang SSS number ay isang pangunahing requirements para sa mga nagtatrabaho o mag-apply pa lang ng trabaho. Sa video natin ngayon mga idol, ituturo ko sa inyo ang step-by-step process kung paano mag-apply ng SSS number online dito sa bagong update na system ni SSS. Pero bago tayo magpatuloy mga idol, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay paki-like and subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago akong video na ina-upload. Tara, simulan na natin! Una mga idol, punta tayo sa website ng SSS, ang www.sss.gov.ph. At pag andito na kayo, click nyo itong apply for an SSS number online. Then click start. At mapupunta na kayo sa registrant record verification. Una dito mga idol, pipili kayo kung complete name o last name and first name only, or itong last name only, or first name only. Kung kayo ay complete name, lagyan nyo po itong lahat. Din suffix kung meron. Din sunod, date of birth, at ilagay ang iyong email address. Kailangan active at na-open nyo na itong mga idol. Kasi dito sa email na to, magsisend si SSS ng link para makapag-proceed kayo sa next step. At pag okay na, i-check nyo na itong I'm not a robot. At itong I certify that the above information are true and correct. Pagkatapos pindutin ang submit. Check nyo na ngayon ang email nyo mga idol. Ganito ang makikita nyo sa email nyo. Ito na yung link na sinend ni SSS. Take note mga idol, meron lang kayong 5 calendar days para kumpletuhin ang iyong application. Kasi kung lumampas na ng 5 araw, mag-i-expire na ang link na to. Kailangan nyo ulit mag-submit ng panibagong application online. Click nyo na itong link mga idol at mapuproceed kayo dito sa paglalagay ng basic information, contact information, at ang purpose of registration kung for employment, self-employed, OFW, non-working spouse, claimant or survivor pensioner, guardian. At pag okay na, save lang muna natin at saka i-click ang next. Sunod, social status. Then place of birth. Pagkatapos, i-click na ulit ang next. Sunod, ang paglalagay ng beneficiary. Kung wala kayong tatay o hindi nyo kilala, i-check nyo itong click. If father's name is unknown, pero kung alam nyo ang complete name ng tatay nyo, ilagay nyo dito yung kanyang last name, first name, at ang middle name, at yung suffix kung meron. Kung married, ilagay ang pangalan ng asawa at mga anak kung meron. At kung may iba pa kayong beneficiary, maliban sa iyong magulang, asawa at anak, halimbawa nito ay ang mga sumusunod, then pag okay na, click nyo na ulit ang next. Dito maglalagay kayo ng inyong preferred user ID. Kailangan nyo itong tandaan mga idol, kasi ito yung magiging username o user ID mo kapag maglalagin ka sa iyong SSS account online. Next, kailangan nyo din ilagay dito mga idol ang inyong height in centimeter at weight by kilogram. Kung wala pa kayong bank account mga idol, skip nyo lang muna itong UMID Pay Card application. Optional lang naman ito. Pero kung may bank details na kayo mga idol at gusto nyo na din lagyan, ay okay lang naman mga idol. At dito kailangan nyong i-review lahat
ng information at details na nailagay nyo kung tama at kung okay na, click nyo na itong generate SSS number. Dito naman mga idol, kailangan nyong mag-upload ng mga documents. Unang-una ang birth certificate mga idol. Picturean nyo ang inyong birth certificate para ma-upload. Pero kung wala kayong birth certificate, piliin nyo itong nasa letter B. At kung hindi available ang nasa letter A at B, proceed kayo dito sa letter C. Pagkatapos, click nyo na itong submit. 100% complete na mga idol. You have successfully applied for an SSS number. Makikita mo na din dito yung SSS number mo. So yun lang mga idol. Kung gusto nyo ng mga tips and updates na kagaya nito, subscribe for more. Thank you for watching.